Hello, hello! Magandang araw sa inyong lahat! Kamusta kayo? Pagkagising nga namin kanina, pinagsipilyo ko nga lang si Zane at binigyan ko na nga rin siya agad ng pagkain. Nagpalaman na nga lang din ako ng aking tinapay tapos umupo nga rin ako dito sa may sofa. Natapos na nga din agad ni Zane yung gatas niya at nag-drawing nga siya ng dog. Ang galing lang dahil parang dog naman talaga yung drawing niya. 2 taon pa lang yung anak ko pero sobrang nakaka-proud. Kung isa kang nanay, alam mo yung ibig kong sabihin at nararamdaman ko sa mga ganitong simpleng bagay. Anyway, nagpunta na nga rin ako dito sa kusina para nga ilabas yung karne ng manok na lulutuin ko. Nagsaing na nga rin ako ng aming bigas at etong anak ko nga ay nakabuntot na naman sa akin. Hindi ko rin kasi siya pinanood ng TV para less screen na rin. Pagkatapos nga nagpunta nga rin ako dito sa kwarto parang i-check etong asawa ko na natutulog. Ang lakas pa nga ng kanyang hilik at anong oras na hindi pa nga bumabangon. Nagpunta din kasi kami ng Abu Dhabi at 1 AM na nga nung natulog kami. Tapos bandang 4 AM nagising na nga siya. Ganun ata talaga kapag madaming ang iniisip. Halos ilang oras nga lang yung tulog kaya nung nagising na nga kami ni Zane, siya naman yung natulog. Hinayaan ko nga lang siya para naman makabawi-bawi dahil nga magda-night duty na naman siya. So dahil madami nga na naman etong labada namin, kaya naman nagsala nga muna kami ni Zane. Alam niyo naman etong labada nga natin ay hindi nga nauubos. Nalaro ko na nga rin si Zane at 11 AM na nga to at kaya naman kinulit na nga namin yung aming daddy. Ayaw pa nga bumangon kaya naman ayan nga yung ginawa namin sa kanya. Gising na nga rin siya dyan pero nagpipikit-pikitan pa nga. Kumuha na nga rin ako nitong tissue para nga ilagay dun sa tissue box namin. Naubos na rin kasi at pagkatapos kong may ilagay yung tissue, naligo na nga rin ako. Maaga nga akong naligo para naman magising ang aking katawang lupa. Syempre, para ganahan na nga rin ako sa mga gawaing bahay. Pagkatapos ko nga maligo, ayan naman yung ginagawa ko para nga hindi ganong basa dito sa may banyo namin. Madulas din kasi kapag ka nga basa yung tiles. Nung natapos naman yung labada ko, kinuha ko na nga rin yung planggana na hinugasan ko at kinuha ko na nga rin yung mga damit. 2 araw nga rin na hindi ako nakapaglaba kaya naman nagsalang pa nga ako ng second batch na labada ko. Kumuha na nga rin ako nitong hanger para nga may sampay ko na din etong mga damit dito sa labas. Tamang pasilip-silip nga lang din ako dito sa may balcony habang nagsasampay. Mosang yarn. Hindi ko nga sinampay lahat ng mga damit sa labas kaya naman nagsampay pa nga ako dito sa loob ng bahay. Magiging siksikan din kasi yung mga damit doon at baka nga hindi din matuyo. Binuksan ko nga rin etong bintana namin para nga may pumasok na hangin dito sa loob ng bahay namin. Magpapalit nga rin pala ako ng aming kobre kama kaya naman nagpunta na nga ako dito sa kwarto. Pinunasan ko nga rin muna ng wipes etong headboard namin para nga maalis yung mga alikabo. Hindi na nga rin ako gumamit ng vacuum at pinagpag ko na nga lang etong foam namin para nga mas mabilis. Kinikilig nga rin ako dito sa kulay ng aming kobre kama. Paano ang ganda pero mas maganda nga sana kung putito. Ang kaso ayaw ng asawa ko dahil madali nga daw madumihan. Kaya alam ko na nga sa susunod na bibili ako, hindi ko na nga siya papakinggan at kukuha na nga lang ako ng puti. Ang ganda lang kasing tignan kapag kaputi maaliwalas. Anyway, maganda din naman etong napili nga naming kulay. Nilabas ko na nga rin yung kumot na gagamitin namin at yung mga punda. Kapag bagong palit nga ang kobre kama, ang sarap din matulog no. Baka mabibinyagan nga din namin agad to. Char. At dahil nga nagpalit nga ako ng kobre kama, kumot at punda, ayan, kabundok na naman nga yung labada ko. Kinuha ko na nga rin yung pang vacuum para nga mag-vacuum dito sa kwarto. Medyo madami na naman kasing buhok na nagkalat, kaya kailangan nga mag-vacuum. Habang naglilinis ako, si daddy naman nagluluto nga siya ng specialty niya. At nung nakapagluto naman na siya ng masarap na ulam, ayan, kumain na nga rin kami. Namiss ko nga rin palang kumain ng corned beef kaya naman nagpaluto nga ako kay daddy. Pagkatapos nga din namin kumain, umalis nga si daddy para nga ilipat yung sasakyan. Pagkaalis nga niya, pumunta na nga ako ng kusina para nga kumuha ng ice cream para kainin naman namin ni Zane. Naghati na nga lang din kami sa isang ice cream ni Zane para nga hindi ako mapagalitan ng daddy niya. Syempre, tuwang-tuwa nga na naman etong anak ko. Nabili nga rin pala namin etong ice cream sa Viva. May napanood kasi ako na sabi niya magkalasa nga daw sila ng Magnum. Pero for me, hindi dahil mas malayong mas masarap nga yung Magnum. Pero okay na din dahil nga mura din tong ice cream na to. Alam nyo din ba yung nagtrending dahil dun sa ice cream? Isang tatay na hindi nga niya pinatikman yung isang bata dahil nga hindi nga daw niya anak. So ayun, nalungkot nga ako doon dahil nga gusto din ng bata ng ice cream. Anyway, ayoko na din magsalita about doon. Basta kami masaya nga kami ng anak kong kumakain ng ice cream. Bago ko nga rin pala tapusin ang aking vlog, eto nga pala yung mga nagpapa-shoutout. Hi, hello po sa inyo. Maraming salamat po sa pagsuporta sa aming vlog. Oh siya, paano hanggang dito nga lang muna sa susunod ulit. Like yung mga guys. Like, follow, advice.